Sa aking nakaraang video, aking ibinalita ang patungkol sa bagong offer ng Estados Unidos na mga T-7A Red Hawk attack aircraft bilang mas murang alternatibo sa kanilang offer na F-16 Vipers dahil na rin kulang pa rin sa pondo ang ating hukbong senatahan. Sinasabing ang mga Red Hawk attack aircraft ay ginawa upang maging trainer aircraft ng US Air Force bago sila sumabak sa mga 5th generation stealth fighter katulad na lang ng F-35 at mga air superiority fighter katulad na lang ng F-22 Raptor. Nasa 1/3 lang din ito ng presyo ng F-16 kaya kayang-kaya ito bilhin para sa ating Air Force, ngunit sa aking opinyon lamang, hindi pa subok ang mga naturang aircraft kahit gaano pa ka-advance ito at kahit pa sinabing kaya nitong tapatan ang mga F-16 Vipers. Delayed na rin ang delivery ng mga aircraft sa US Air Force at sa taong 2025 pa unang magkakaroon ng delivery at hindi na pwedeng maghintay pa ang Pilipinas sa mga aircraft na ito, lalo na't kailangan na ito sa ngayon ng ating bansa. Kamakailan lang, nagsagawa ng military drills ang Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea na kung saan binubuo ng nasa 1,200 Australian soldiers at nasa 560 mga miyembro ng Philippine Marines at nagsagawa ang mga ito ng tinatawag na amphibious assault exercise. Ngunit habang nagsasagawa ang Pilipinas at Australia ng military exercise, sinundan at pinalibutan ng dalawang fighter jets ng Chinese Air Force, ang isang A-29B Super Tucano aircraft ng ating Air Force, at mistulang iniintimida nila ang ating hukbong senatahan, kaya mas lalong lumalala ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang mga Super Tucano ay mga light attack aircraft lamang at ginagamit upang magsagawa ng airstrike at iba pang mga bombing operations, ngunit wala itong kakayahang makipagsabayan sa mga fighter jet dahil mabagal lamang ito at hindi nagdadala ng mga missiles. Wala namang nangyaring masama matapos ang pag-intimida ng fighter jets ng China at nagpatuloy ang Super Tucano sa pupuntahan nito at matagumpay na isinagawa ang air patrol mission. Sa mga sitwasyon na ito, makikita na talaga kung gaano kaimportante ang pagbili ng makabagong fighter jets para sa ating Air Force dahil sa hindi lang mga Chinese vessels ang pumapasok sa ating teritoryo ngayon, kundi pati na rin mga Chinese aircraft. At sa bagong balita, nagpahayag si National Security Council Undersecretary Jonathan Malaya na bibili pa ang Pilipinas ng dagdag na 100 FA-50 light combat aircraft upang mas mapalakas pa ang air defense capability ng bansa at mas mababantayan ang airspace ng Pilipinas. Wala pang sinabi kung anong klaseng FA-50 ang bibilhin, ngunit malaki ang tsansa na ito ay ang mga FA-50 Block 20 na isang pinaka-upgraded version ng FA-50 at pinakamahal din sa lahat ng variant. Mas may kakayahan itong maka-intercept ng mga kalabang aircraft kumpara sa ating mga kasalukuyang FA-50 dahil mayroon itong mga AESA radar na kayang makadetect at sundan ang mga target na aircraft, ground vehicles o mga surface vehicles at kaya din itong kontrolin ang mga guided missiles. At dahil nga sa walang ganito ang ating kasalukuyang FA-50, hirap na maka-intercept ang ating mga aircraft kaya malaking upgrade ito kung bibilhin ng Pilipinas. At ang pinakamaganda pa dito ay kayang magdala ng FA-50 Block 20 ng tinatawag na AIM-120 AMRAAM missile na may maximum range ng nasa 160 kilometers, kaya kayang pabagsakin ang mga kalabang aircraft sa napakalayong range bago pa man ito madetect ang mga FA-50. Ang isa pang bagong kapabilidad ng FA-50 Block 20 ay kaya nitong magdala ng air-launched cruise missile na kayang palubugin ng isang Navy vessel, kaya napakalaking upgrade nito para sa naturang aircraft. Iminumungkahi din ng Korea Aerospace Industries na siyang may gawa sa mga FA-50 na dapat ang pondo para sa pagbili ng mga multi-role fighters ay ilaan na lang para sa pagbili ng kanilang aircraft. Ang budget para sa pagbili ng mga F-16 Vipers
o hindi kaya mga Jas 39 Gripen ay kaya umanong makabili ng nasa 24 na FA-50, kaya kapag matutuloy ito ay magkakaroon na ng 36 na FA-50 ang Philippine Air Force. Ngunit ayon sa plano ng Department of National Defense, iba ang proyekto sa pagbili ng mga FA-50 kumpara sa proyekto ng mga multi-role fighters dahil secondary fighters lamang ang mga Korean-made aircraft at hindi talaga kayang gampanan ang kayang gawin ng F-16 o hindi kaya mga Gripen. Kapag tuluyan ang nagkapirmahan sa pagitan ng Air Force at Korea Aerospace Industries, tinatayang magkakahalaga ang mga ito ng nasa 34 billion pesos na napakalayo ang presyo kumpara sa 120 billion pesos na mga F-16 Vipers. Hindi lang din mga combat aircraft ang pinaplanong bilhin ng Pilipinas sa South Korea, kundi pati na rin mga Navy vessels para sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program at mga bigating assets ang tinatarget ng ating hukbong sandatahan. Bumisita ang isang delegasyon ng Department of National Defense sa South Korea upang bisitahin ang dalawang pinakamalaking Korean Defense Company dahil minamadali na umano ang pagbili ng makabagong assets. Ang dalawang kumpanya na ito na binisita ng DND ay ang Hanwha Ocean Company Limited at ang Hyundai Heavy Industries Shipbuilding Company na kasalukuyang kasali sa mga proyekto ng AFP Modernization Program. Sa mga hindi nakakaalam, kasalukuyang ginagawa ng Hyundai Heavy Industries ang dalawang guided missile corvettes para sa Philippine Navy na nagkakahalaga ng 28 billion pesos, samantalang nakalinya na rin ang paggawa ng 6 na offshore patrol vessels na nagkakahalaga naman ng 30 billion pesos. At ang pangunahing pinunta doon ng DND officials ay ang offer ng Hanwha Ocean na Jangbogo class submarines na kasalukuyang nakikipagkumpetensya laban sa Scorpene submarines ng France na mariinding ino-offer para sa ating Navy. Ang submarine project ay nagkakahalaga ng 110 billion pesos, kaya dapat talagang maging mabusisi ang ating hukbong sindatahan, lalo na't hindi basta-basta ang ganitong klaseng budget.